Sumakay sa hangin gamit ang espada, eksorsismo. Umalis ka. Teka. 500 taon akong nagretiro. Bagong silang nasanggol. Mga api ka pa sa harap ko. Ayos ka lang ba? Salamat pare. Kung hindi dahil sa'yo. Salamat. Maraming salamat. Halika na. Ano pangalan mo pare? Tingnan mo mukha ko. Bakit ganito? Nasaan ang balbas ko? Nasa Earth na tayo. Nakatakas na ako. Salamat ulit pare. Una na tayo. Hoy! Nakatakas na talaga. Bumalik na talaga ako. Panain ang mundo ng cultivation. Sawang-sawa na ako. Hahaha. Tumatawag na si tatay. Tay, sunduin mo na. Tay, buhay ka pa pala. 5 buwan, hindi ka nakatawid. Akala ko patay ka na. Sige na, tigil na sa kalokohan. Ama mo ako. Pakakasalan ko ang pinakamayaman sa Shanghai. Kapatid mo, nandyan ang sundo mo. 500 taon ako sa cultivation world. Ibuwan lang lumipas dito. Ate, itong lugar na to ang nakita mo? Kung saan nakatira ang hamak nating kapatid? Lumabas na rin ang duwag nating kapatid. Malapit na ang kasal ni nanay. Pwede manatili si Tiu Chu. Pero siya ang dapat umalis. Oo nga naman, hindi naman tao. Ang yaman ng pamilya Shen ay hindi mapapasayo. Ito ang kapatid na pinahanap ng tatay ko nang yumaman kami. Ang itsura't katawan mong ito, ayos na ayos talaga. Ikaw si Chu Fan. Tama. Ito ang Paizi Million. Sumama ang tatay mo sa pamilya Shen. Kami ang nagpalaki. Pero ikaw ang dapat umalis. Anong ibig mong sabihin? Ang tatay mo? Siya ang gusto ni nanay. Wala kaming pakialam doon? Ikaw? Ayon sa mga nakalap kong impormasyon, wala kang kinabukasan. Kaya kami sa pamilya Shen? Hindi nagpapatamad ng tao. Ikaw. Kahit sumama ang tatay mo sa amin, hindi ka namin kinikilalang kapatid. Kaya mas mabuti pang kunin mo ang pera at umalis ka na. Ang Diyos ay nagpalago sa immortal na mundo ng daang taon. Ngayon lang ako nagalit ng ganito. Ang galit ko ako. Kung ako'y pakakawalan ninyo, mamamatay kayo sa loob ng 3 segundo. Ano bang pinagsasabi mo? Mabuti ang kalagayan ng ate ko? Ayon sa doktor, 321 siya. Ay, anong nangyari? Ate, anong nangyari sa'yo? Chufan, anong ginawa mo sa kapatid ko? Kung ganon, tanungin mo na lang ang kapatid mo. Ako ba ang may gawa? Ate, bakit ka ganyan? Hindi ko akalaing magkakatotoo ang sinabi ko. Binigyan talaga ako ng gamot ng mga hayop na yon. Malaman mo lang, kakatapos lang bumalik sa lupa, mahina pa ang espiritu. Kailangan kong tipirin ang lakas ko. Hayaan na. Ay, Chufan! Ang kapatid ko, bakit siya muling nawalan ng malay? May sariling tadhana ang buhay ng tao. Yamang di mo ako kinikilalang kapatid. Siyempre di ko kontrolado ang buhay o kamatayan ninyo. Chufan! Hindi ko kilala kung sino ka, pero nasa panganib ngayon ang kapatid ko. Parang may paraan ka. Kung pakiusap, iligtas mo ang kapatid ko. Sige, pipilitin ko na lang. Hayaan mo siyang makinabang. Hoy Chufan, anong ginagawa mo? Nagliligtas ako ng tao. Ayaw mong mabuhay ang kapatid mo, di ba? Paano ka magliligtas ng tao ng ganito? Nasaktan ko ba siya? Sa totoo lang, hindi naman siya nagsamantala sa kapatid. Salbahe. Bakit mo ako sinasaktan? Inililigtas kita. Dapat magpasalamat ka sa akin. Kahit nagliligtas ka ng tao, dapat isaalang-alang mo rin ang pagkakaiba ng lalaki at babae. Ate, bakit ka biglang hinimatay? Nakikipagnegosasyon ako sa Shanshui Group kanina. Hindi naging maganda ang resulta. Ang Shanshui Group ang may gawa nito. Hindi ko inasahang gagamit sila ng ganitong masamang paraan. Buti na lang may ganitong murang kapatid. Pero marunong pa rin siya ng medisina. Mukhang minamaliit ko siya. Ngayong ayos na ang lahat, mauna na ako. Kailangan bang bayaran ang mga gastos sa pagpapagamot? Akala ko pa naman mabuti siyang tao. Hindi ko inasahang ganito siya kasakim. Magkano ang gusto mo?
5 milyon. Di ba? Heto na. Bank card sa account na 5 milyong yuan. Naku, ang yamang Shen family talaga, napakageneroso. 500,000 lang sana ang hihingin ko. Ang dami mong binigay. Sandali lang. Nagbago na ang isip ko dahil iniligtas mo ako. Payag akong sumama ka sa amin sa Shen family. Bumalik sa Shen family. Paano? Pinapabalik ka ng ate ko sa Shen family bilang pribilehiyo. Ano pang iniisip mo? Pero hindi ka siya ang tatlo sa kotse ko. Naaalala mo ba ang lokasyon ng taxi sa Shen Family Manor? Ate, malayo ito sa ating Shen family. Wala ngang masakyang sasakyan. Gusto mo talaga siyang maglakad pabalik? Anong problema sa paglalakad? Gusto kong mapabilang sa piling ng Shen family. Hindi ganun kadali. Ate, tingnan mo. Ate, Ano ba ang gulo? Matagal nang hindi nagkita ang magkapatid. Isang hakbang na lamang. ate, kayang gawin ito ng tao. Ano man siya? Ate, global na supercar ito. Matatalo ako sa kanya. Humanda ka. Isang makapangyarihang nasa nascent soul stage, masusupil ako ng bakal mong sasakyan. Bilisan mo. Bagal pa rin ang espada. Magandang gambala. Saan napunta ang ate ko? Nawala ko na yata. Ate, global limited edition supercar ito. Gaya ng inaasahan sa Shen family, maluho ang bahay na ito. Hindi. Narito na. Ay, salbahe. Hoy, hindi, pasensya na. Wala akong oras na makita yon. Maling daan. Walang malaswang makita. Walang malaswang makita. Lumabas ka. Paano ako makakasiguro? Hoy, gaano man kaganda ang kagandahan? Hindi ba ito'y lupang pula rin pagkalipas ng siglo? Anong malaking usapan? Hoy, Si Xiaoqing at Xinyi ay sumundo sa anak natin. Bakit hindi pa sila nakakabalik? Hayaan mo na ang batang to, basta't masaya tayong mamuhay, mas mainam kaysa sa ano paman. Nanay, may mga hampas lupa dito. Anong klaseng salbahe? Nasa aking banyo. Grabe ang kapal ng mukha. tatay? Nanay? Anong nangyayari, tatay? Isang estranghero lang ako? Nagkamali lang ng napuntahan? Hoy, hindi. Huwag kang ganyan. Bata ka, nakakaalala pang umuwi. Bakit hindi mo pagbigyan si ate mo? Ate, Aray, pasensya na. sino bang ate mo? Ikaw pala yung kuya kong kuripot. Nay, matagal ko nang sinabi, huwag hayaang manirahan dito ang mag-ama. Tingnan mo ang sama ng ugali. Nay, matagal ko nang sinabi sa'yo, huwag mong hayaan ang mag-amang ito dito. Grabe ang sama ng loob nila. May malibang naiintindihan si Xiaobin. Ako ang pinagkakamalian. Nakita na niya ang lahat. Tayo ay sariling pamilya. Nay, ano bang problema? Noon pa man, hindi ako sang-ayon sa inyo. Kahit magkasama kayo, hindi kayo pwedeng tumira sa kusina. Naiirita na ako sa'yo. Nay, hindi rin ako sang-ayon. Eksakto. Okay lang kumain ng malambot na kanin mag-isa. Gusto kong magkaisa ang mag-ama, makipag-agawan sa yaman ng pamilya. Shen, hindi talaga pwede. Ikaw, Mabilis na akong nagmamadali. Hindi ako kasing bilis ng batang ito. Pwede ba talagang lumipad ang batang ito? Galing lang sa lahi niyong mga Shen. Hindi ko pa gusto. Hiling ni tatay ang kaligayahan mo. Anak, mauna na ako. Sa tawanan ng trilyon-trilyong yaman ng pamilya Shen, tatay mo ay isang manggagawang tagabuhat lang ng ladrilyo. Hindi ko alam saan mo nakuha ang kapal ng mukha. Ikaw. Nagmamalaki ka talaga, Chufan. Hindi mo alam ang hangganan ng langit at lupa? Lalo lang kita mabababa sa paningin ko. Umalis ka na. Akala mo pagtitiisan kita? Ay! Nanay, lahat ng ito ay dahil sa'yo. Kung hindi kayo at ng tatay mong sinadya na lumapit kay nanay, hindi sana nasaktan si nanay ngayon. Tama, papakiusapan ko si Sitsi na tawagin si Dr. Xiao Shenyi.
Pakisurong po kayo. Anong gusto mo? Wala nang gamutan. Hindi na talaga magigising si Tita Shen. Kahit na delikado ang kalagayan ni nanay, hindi mo kayang solusyonan to. Paparating na si Dr. Xiao, huwag ka ngang magpanggap. Matatagalan pa si Dr. Xiao. Bakit hindi natin siya subukan? Bakit ka nakikipag-usap sa kanya? Ayaw ko. Hindi ko papayagan. Anong nangyayari? Bakit ako hindi makagalaw? Mukhang may nasagasaan ang inyong pamilyang Shen, pero walang problema. Ngunit kaya kong sirain ang maliit na patibong na ito. Sandali lang. Sandali lang. Ate una at ate pangalawa, inanyayahan ko si Dr. Xiao. Kumilos na si Dr. Xiao, gagamutin ng gamot ang sakit. Oh, sige. Ate, patigilin si Chu Fan. Kaligtasan mo ay kay Chu Fan. Baka swerte lang siya, pero iba si Dr. Xiao. Pangunahing doktor siya sa Shanghai. Xiao Bai, tumabi ka. Paparitin si Dr. Xiao agad. Tatay? Sige. Huwag kang mag-alala. Oo, nakatingin ako. Nanay, maayos din to. Tigilan ang pagpapasikat. Problema na hindi masolusyonan ni Dr. Xiao, lalo kang walang tsansa. Nako, huwag! Inatake ng masamang tao ang katawan ni Ina. Kahit munting galit ay pwedeng pumatay. Nasa katawan na ang lason. Wala na kayong magagawa. Ano? Si Ina ang haligi ng Grupo Shen. Kung may mangyari kay Ina, bagsak ang kumpanya. Sino ang may kapal na manlason kay Ina? Lee, hindi pa tayo kasal. Kung aalis ka, wag mo akong iwan. Kung ililigtas ko si Ina, ano ang kapalit nito? Chu Fan, nasa panganib si Ina. Hindi ito biro. Kung maliligtas mo si Ina, makukuha mo ang kalahati ng Grupo Shen. Pero kung hindi, sisiguraduhin ko yan. Hindi nagagaling ang magama ninyo. Patay na naglalakad. Walang pera. Ipapakita ko ngayon sa inyo ano ang kahulugan ng immortalidad. Unang karayom ng Aokitay. Patay na naglalakad, walang pera. Chu Fan, anong ginawa mo sa nanay ko? Tigilan mo yan? Oh, Chu Fan, kailangan mong tumigil. Pinapagsuka mo ng dugo ang nanay ko. Alam mo ba, kakadurok lang namin. Gumaling na ba si Tia Shen? Estudyante ka lang? Kuno'y marunong ka ng medisina? Panloloko sa multo, alam mo? Ah, talaga? Chufan, kailan ka matututo ng medisina? Tatay? Hindi sila naniniwala sa akin. Pati ikaw, ayaw maniwala. Pero, Chu Fan, nanay ko nagsusuka ng dugo. Kapag may nangyari sa kanya, hindi kita patatawarin. Sige, hindi ko nagagamutin to. Chu Fan, ano yung sinabi mo? Mga bobo talaga kayo. Kakadurok ko lang. Sapat na para maibsan ang karamdaman niya. Ngayon humingi kayo ng matalinong tao. Itong batang to naglakas loob. Nagmamatapang talaga. Dr. Xiao, dahil ayaw niyang gamutin, ikaw na ang bahala. Itong lalaking to, hindi ko kayang iligtas siya. Ano? Anong sinabi mo? Bagaman humupa na ang mga sintomas ni Kinninger Shen, ngunit may lason pa rin, mahirap gamutin ng mga diwata. Maestro, kahit ikaw pa ang nagsabi nito, ang nanay ko naman. Ayon din kay Dr. Xiao na guminhawa na si Inay. Baka totoo nga na marunong si Chu Fan ng medisina. Chu Fan, sandali lang. Ate, dati inalason ka at si Chu Fan ang nagligtas sa'yo. Ngayon naman, nagalit siya. Baliw ka ba? Inoong Chu, may utang na loob ako sa pamilyang Shen, walang kapalit. Ipagpatuloy mo ang paggamot. Ikaw ba ang pangunahing doktor sa Shanghai? Nagkamali ka ba? Bakit siya hindi nagkakamali? Nasa krisis ang tagapangulo ngayon. Lumuhod at magmakaawa kay Panginoong Chu. Ipagpatuloy ang tulong. Mabuti na lang at tapat kayo. Makatutulong ako. Ngunit may isa akong kondisyon. Anong kondisyon? Naalala mo ba bago ako bumaril? Ano ang sinabi mo? Anong sinasabi mo? Oo, naalala ko bago ako bumaril. Sabi mo kung maililigtas ko si Tita Shen, bigyan mo ako ng kalahati ng shares ng Shen family. Chu Fan, alam mo ba ang sinasabi mo? Chu Fan, nababaliw ka na ba? Ang lakas ng loob mo. Ate, hindi ka naman talaga papayag, di ba? Sige, ipinapangako ko. Mabisa ang usapan. May kondisyon din ako. Kung hindi mo maililigtas ang nanay ko, anong gagawin mo? Isang sirang soul bone lang. Kung hindi ko magagamot, palayasin mo kami ng tatay ko sa Shen family, maging pulubi. hoy, masunurin kang anak. Huwag kang mag-alala sa nanay at tatay ko. Maghintay ka ng 100 milyong shares mula sa Shen family. Sige. Ito. Ano ito? Ginagamit nito ang enerhiya upang kontrolin ang karayom. Nakasulat ito sa mga klasikong aklat. Teknikang kayang gawin lamang ng isang banal na manggagamot?
Guro, ano po ang sinabi ninyo? Gumamit ng enerhiya ang sinaunang manggagamot sa karayom. Tinitimpla ang pulso gamit ang enerhiya, ang laman at buto ng patay na muling nabubuhay sa isang iglap. Hindi ko inakalang masasaksihan ko ito sa aking buhay. Mamamatay akong walang pagsisisi. Dr. Xiao, ikaw ang doktor ng Diyos na lamba, makabagong manggagamot. Kahit ikaw ay hindi makakapantay. Tama. Sa teknikang ito pa lamang, kahit ako'y hindi aabot sa 1% ni Chu, kahit mga henyo sa ating lambak ay hindi makakapantay. Nariyan si Chu, ang inyong angkan Shen, ang maghahari sa buong mundo. Napakagaling ng batang ito. Karayom na Okitay, pangalawang karayom ang pupuksa sa lahat ng sakit. Ito ang maalamat na palakol na may 10 kamatayan. Mukhang hindi na ito pangkaraniwang medisina. Mahika kaya ito ng mga engkanto? Ate 1 at ate 2, ate 3, tingnan mo. Anong ginawa mo sa nanay ko? Huwag kang mag-alala. Okitay God Needla lang ginamit ko. Naagapan na ang lahat ng sintomas ni Tita Shen. Maganda na ang kanyang kalagayan. Sandali na lang at gigising na siya. Totoo ba? Yamang ikakasal si Tita Shen sa tatay ko, bibigyan ko ang pamilya Shen ng karagdagang biyaya. Ikatlong karayom ng Okitay Shen, Changsheng. Nanay, anong nangyari? Kung ako ang emperador ng Qing sa kanyang panahon, mamumukadkad ang dyaryo ng mga bulaklak ng peach. Sa pagtusok ng karayom na ito, parang nabawasan ng 10 taon si Ji Shen. Diba? Mukhang napakabata ni nanay. Lu Xiaoyong, hindi mo lang naagapan ang sakit ni Ji Shen, pati mga malalang karamdaman ay nawala. Ito ay kakalat. Ilang makapangyarihan ang mababaliw dito. Luo Xiang, kailan ka naging doktor? Tay, paano kung hindi medisina ang alam ko? Mahika ito. Isang probinsyanong wala kang alam. Nararapat sa'yo. Yukon, bakit nandito ka? Ate, sino po ito? Ang relasyon ng Shen Group at Shen Group ay parang apoy at tubig. Palaging nag-aagawan sa pamumuno sa negosyo ng Shanghai. Siya si Yukon, ang tagapagmana ng Shen Group. Sigurado akong alam niyo lahat yan. Kondisyon ni Chairperson Shen, laging masama. Pero ngayon may mga nagbabalak gumawa ng pagpatay. Dinala ko ang binata mula sa Medical God Valley. Siya ang taong ito. Yukon, magsalita ka may basihan. Kahit anong mangyari kay Chu Fan ngayon, kalahati pa rin siya ng pamilyang Shen. Gusto mo akong siraan ng walang basehan? Ebidensya? Ebidensya? Hindi ba't kondisyon ni Mrs. Shen ang pinakamalinaw na ebidensya? Naku, biglang lumala ang kalagayan ni Director Shen. Hindi na aabutin ng 3/4 oras ang buhay niya. Halatang-halatang nilason si Tita Shen. Mukhang may problema ang Shen's Group. Nahihirapan na ang Shen's Group at mamamatay na bigla si Chairperson Shen. Ang 4 na anak na babae ng pamilyang Shen hindi mabubuhay ng walang lalaki. Ano sa palagay ninyo? Pwede ba nating gawing masayang okasyon ang libing? Bibigyan ko kayo ng isa pang malaking regalo. Dahil biglaan pong pumanaw si Chairperson Shen ngayon, pagsabayin na natin ang libing at kasal. Pakisabi ko, pakakasalan ko ang 4 na anak niya. Ito ang aking kasunduan sa 4 na mapapangasawa. Yukon, huwag kang magmalabes. Unang asawa, alam niyo naman ang nararamdaman ko sa inyo. Pero ang 3 natitirang asawa, kilalanin muna natin ang isa't isa. Yukon, ang 4 na anak ng aming angkan Shen, bawat isa sa kanila ay mga dalagang kay ganda at mabango. Gumagawa ka lang ng mga pantasya. Kung ganon, sabihin ko na ang katotohanan sa kalagayan ng katawan ni Chairperson Shen. Kahit ang binatang nasa likod ko, wala na tayong magagawa. Kung pagpapakasal kayo ng tapat sa akin, baka sakali, maaari pang manatili kayo sa Shen Shi. Hindi ko inaasahan ito. Narito rin ang binata mula sa lambat ng Diyos Mediko. Ano pong problema, Kino? Ang aking kaalaman ay mula sa lambat ng panggagamot. Dati karaniwang alagad lang ako sa labas. Ano? Hoy, binata ng lambat Yishen. Kung kayang saktan niya si Chairperson Shen, kahit si Chu Xiaoyu na manggagamot, hindi ako makakapaggarantiya kay Shendong. Ngayon pa lang, 4 kayong mag-aasawa sa iisang lalaki. Ilipat niyo ang shares ng grupo sa akin. Pakapayagan ko ang binatang kasama ko na iligtas ang inyong ina. Pero buhay man o patay,
Malinaw na naagapan ni Chufan ang nanay ko. Pinagamit mo pa ang binatang doktor ng lambak. Ngayon nangahas kang magsalita ng ganito. Yukon, huwag mong guluhin ang Shen namin. Hindi kami basta-bastang kalaban. Hindi, kasalanan ko raw mga problema ng ina mo. Kung may sisihin, duwag na doktor si Chufan. Buhay ng tao, mas mabuti pang magsama na kayo ng tatay mo. Umalis ka na. Nung nangyari, tumigil ka na. Nung sinabi mo sa akin, Anong ginawa mo? Tanungin mo siya mismo. Shen Fan, di ba? Binabalaan kita kahit anong kulam gamitin mo. Ayusin mo si Yu Xiao agad kundi. Ikaw. Ano sa palagay mo? Sayang pa ang oras? Aray. Xiaofan, ang galing-galing mo na. Tulungan mo ang nanay mo. Ay si tatay. Huwag mag-alala, lason lang to. Basag na daliri. May espada akong kayang lupigin lahat. Mga demonyo at masasamang espiritu. Lason lang iyan sa akin. Ano yung nangyayari sa akin? Nanay, gising ka na rin sa wakas. Anong nangyari sa akin? Galit na galit ka sa harap mo. Nalason ka na naman ni Yukon. Buti na lang nandito si Chufan. Iniligtas ako ni Xiao Fan. Alam kong anak ka ni Jiangwo, Xiao Fan. Hindi ka dapat ordinaryong tao. Green, bigyan mo ako ng bag ko. Ito ang black card sa pangalan ko. Limiting 10 million. Ituring mo na lang na regalo sa pagkikita natin. Nanay, hindi tama yan. Sinabi ni nanay na kunin mo? Kaya kunin mo. Hindi ko inasahang magaling ka pala, Chufan. Nangako akong papasukin ka sa Shen family. Pero kung gusto mong maging opisyal na miyembro, hindi yan madali. Chufan, ang lakas ng loob mong sirain ang plano ko. 3 Panginoon, pira-pirasuhin niyo siya para sa akin. Kung may sasabihin ka, sa impyerno mo sabihin, kasalanan mong nagpukaw ka ng baling tao. Ang 3 Panginoon namin ay pinakamagaling sa lahat. Bata ka lang, mamamatay ka na ngayon. Ari Guro, anong gagawin natin? Hoy, sa lakas ni Chu Xiaoyong, hindi sigurado kung sino ang papatay sa usa. Kayo lang 3 hunghang. Nagtatawag pa kayong 3 maestro. Mukhang pagkatapos ng panahon sa mundo, talagang hindi na gumagana. Umalis na tayo. Ayun sa datos, mananakbo ka na. Matanda ka na. Ano bang kalokohan sinasabi mo sa kanya? Patayin niyo siya para sa akin. Paano naman si ate? Kakapatid lang natin ito. Nasa peligro siya. Ang lakas ng 3 master na ito ay kakayanin ng mga ilog at dagat. Wala na akong magagawa. Wigo, ano ang dapat gawin? Okay lang, tiwala ako sa anak natin. Ang daming salita. Hindi na interesado ang batang master. Sige, palitan. Ate, mali ba ang nabasa ko? Kuya Yu, bakit naging pagong sila? Tama ang nabasa mo. Talagang naging... Ako na, 3 maestro ni Xu Xiao. Bakit hindi kayo umalis dito? Fan, di ba? Hintayin mo ako. Uy, Xiaofan, saan mo natutunan yung mga trick na yan? Nag-aral ka ba ng magic? Tay immortalidad ang sinabi ko. Mahaba ang kwento ng Celestial Arts. Pero kayo ni Tita Shen, paano kayo nagkatuluyan? Aray, Ako ay isa akong trabahador sa Shen Group construction site. Isang beses nailigtas si Xiaoli. Tingnan ang kanang mata sa sabog to pagdating at pag-alis. nagkagusto ang pinakamayamang babae sa construction worker. Nagpapadrama ka naman. Pero kahit numero 1 mayaman ang Shen family sa Shanghai, walang kwenta yan sa anak mo. Mamaya, ako ang bahala sa'yo. Hoy! Pero Xiao Fan, sa tingin mo gaganti ang grupo Shanshui? Hindi ganoon kasimple. Mabuti pang mag-ingat ka. Nakuha ko. Chufan, salamat sa pagsagip sa nanay ko. Mula ngayon, miyembro ka na ng aming pamilya Shen. Pero kapag nalaman kong may masamang balak ka, papaalisin pa rin kita. Huwag kang mag-alala ate. Sa hinaharap magiging tahanan ko rin ang pamilya Shen. Nangangako ako. Ibibigay ang kalahati ng shares ng Shen sa tatay mo. Gagawin ko ito, pero kailangan ko pa ring paalalahanan ka. Ang aming pamilya Shen ay nasa grupo Shen, hindi sa pamamagitan ng isang kamay lang. Hindi madaling makuha ang bahaging ito. Naiintindihan ko. Ate, tama ka dyan. Nasaan ang kwarto ko? Gusto ko munang magpahinga. Paano ako makakausap ng kapatid ko? Magpahanap ka ng maglilinis ng kwarto. Dalhin si Xiao Fan para magpahinga. Tulad ng inaasahan sa pamilya Shen, ang ganda ng kwartong ito.
Napakaganda talaga. Hoy hoy. Kahit kakabalik ko lang sa Earth pero di ka pwedeng magpabaya sa pagsasanay. Pero sa lakas ko sa yugto ng nascent soul, paglilipat ng mga bundok at paghugot ng dagat, wala dapat kalaban-laban dito sa Earth. Hoy hoy hoy. Huu. Ate Tercera, ano nang meron? Nandito ako para makipaglaro sa'yo. Walang kwentang mga lalaki. Hintayin mong mahuli ko siya. Itaboy natin sa angka ng mga Shen. Ano ba ang pakay nitong si Ate Tercera? Wag na, mas mabuting umasa na lang. Ayos ate, paano mo nalaman ang pangarap kong magkaroon ng kapatid? Ang sarap pala magkaroon ng ate. Tingnan mo ang pagpapanggap nitong batang to. Hindi kaya't ang totoo'y gusto niyang makuha ang yaman natin? Malamang may masamang balak ito. Sino? Ako ang may kasalanan. Si ate pangalawa. Kung alam lang niyang nandito ako sa gabi, hindi ko maipaliwanag. Nagkamali si Ate Tercera sa'yo. Xiaofan, anong problema? Ayos lang ate, bubuksan ko ang pinto. Sige, sa kwarto mo. Bakit may amoy ng babae dito? Uy, hindi ate, nagkakamali ka. Totoo ba? Aray! Hoy ate, anong ginagawa mo? Unang araw mo pa lang sa aming Shen family Chufan, may itinatago kang babae dito? Hindi, kailangan kong tignan yan. Hoy, hindi, tita, huwag po kayong lalabas. Chufan, dahan-dahan lang. Ay, hoy. Ate, okay ka lang ba? Chufan, hating gabi na. Sino naman kapatid ang dumalaw sa'yo? Hindi, kailangan mong magpaliwanag. Anong ipapaliwanag? Pasok ka agad dito. Aray. Tulog na ba si Chufan? Ayos lang yan. Okay lang yan. Pwede ba akong pumasok? Anong gagawin ng ikaapat na ate na ito? Ate Chufan, nandiyan ka ba? Ate, kung malaman niyang ginaganito ko si Chufan, tapos na tayo. Pangalawang ate at pangatlong ate at kayo. Uwi na sa kwarto. Walang tao. Chufan, dahil tulog ka na, hindi ko na sasabihin sa kanya ang magandang balitang to. Aray? Naku po. Gising na. Opo, ho. Anong magandang balita? Wala. Ito ang shareholder meeting ng Shen Group ngayon. Bilang shareholder, kailangan mong pumunta. Pero kung magulo ka, tatanggalin ka sa board. Ate, magandang balita ba to? Ano pa? Hoy, ate, parang sinasaktan mo ko. Xiaofan, nandiyan ka ba? Nandito na si Mama. Gabi na, pero pumunta ako para bisitahin ka. Huwag mong sasabihin kanino man. Magtatago muna ako. Huwag mong sasabihin yan. Hala, di pwede yan. Ang hunghang na ito. May ideya ako para kay ate. Kailangan kong sabihin kay nanay. Palayasin siya rito. Narinig mo ang sinabi ko.
Huy, parating na iyan. Ay nanay, ikaw pala. Bakit ayaw mong pumasok ako? Bakit naman? Hoy nanay, anong meron? Hehe. Walang maliit na bagay. May trabaho si nanay para sa'yo. Hoy, Buong buhay, abalang-abala si nanay. Ngayon lang, naging ganito ang Shen Group. Nasisiyahan si nanay sa performance ngayon. Ipapamana ni nanay ang Shen Group sa'yo. ako ang magmamana ng Shen Group. Tama, 4 mong kapatid ay ampon ni nanay. Maraming nagtiwala sa Shen Group nitong mga taon. Gusto ni nanang iyong mana ang Shen Group. Alagaan mong mabuti ang mga kapatid mo. Yung panghabang buhay. Okay? Nanay, anong sinabi mo? Nanay, hindi ako sa ngayon. Ikaw na Little Seven. Nanay, gusto niyong 4 kaming magpakasal sa kanya? Hindi ako sang-ayon dyan. Hindi rin kami sang-ayon. Ikaw. Nanay, pakinggan ninyo po ako. Nanay, sinabi kong mag-aayos ako ng tubo. Nanay, maling kwarto ang napasukan ko. Nakikita kong magkasundo kayong mabuti ni Xiaofan. Nakakagana ng loob. Xiaofan, magkakaroon tayo ng board meeting bukas. Bilang isang shareholder ng Grupo Shen, sumama ka sa kapatid mo. Nanay, pinapasunod ninyo si Chu Fan sa board meeting. Kasalukuyan tayong kalaban ng Shanghai Group. Hindi pwedeng padaskul-daskul iyan. Opo, Nay, kung sasama si Chu Fan, kapag nagkagulo, kaya ba nating panindigan iyon? Bakit ayaw ninyong makinig sa inyong ina? Sige, pero diretso na tayo sa punto. Kapag sinira mo ito, hindi kita patatawarin. Nanay, dahil ayaw ng mga kapatid kong sumama ako, mas mabuting hindi na lang ako pumunta. Paano ako makikipag-usap sa kapatid ko? Mga magkakapatid kayong lahat, dapat hayaang ang kapatid kong lalaki. Naku, mahuhuli na ako sa board meeting. Bakit walang tumawag sa akin? Buti na lang nascent soul cultivator ako at makapag-teleport. Hoy, di ba to ang torpe na 3 taong nanliligaw kay Xiao Xiao? Ha? Ano? Di-diploma ko, wala ako. Tapos mag-a-apply sa Shen Group. Haha, Chu Fan, 5 buwan kang nawala. Bakit ngayon ka lang lumitaw? Sa 5 buwan mong paglaho. Kasama ko na si Chen Hui, umalis ka na. Anong pinagsasabi mo? Ako ang pinakamalaking shareholder ng Shen Group. Siyempre, ang mga shareholder sa board meeting. Hahaha, Chen Fan. Di ko inasahang mawawala ka ng 5 buwan. Ngayon nagsasatsat ka na. Sino ba ang di nakakaalam? Ang tunay na shareholder ng Shen Group ay si Shen Dong. Ikaw pa talaga? Hoy, sabi ko, na, Chu Fan, tigil-tigilan mo yung kayabangan mo. Huwag mong akalaing di namin alam. Tagapasan lang ng bricks ng Shen Group ang tatay mo, di ba? Ha. Tama. Anong ipagmamalaki mo kay Broad Chen? Tioni Broad Chen ay executive ng Shen Group. Grabe naman to. Hoy. Kuya Chen, anong problema mo? Anong ginawa mo kay Kuya Chen? Maingay kasi siya. Pinatahimik ko lang sandali. Huwag kang mag-alala, gagaling din siya. Chu Fan, wag mong isiping panluloko mo to. Magpapataas yan ng tingin ko sa'yo. Ang antas ng pamilya namin, Chen. Hindi mo yan kayang abutin. Lin Xiao Xiao, 500 taon na palang nagdaan. Nakikita pa ring mayabang ka. Sayang lang, ni hindi mo na ako karapat dapat pasanin. Chu Fan, sinto-sinto ka lang. Ang tatay mo'y isang OFW lang. Ate, talagang astig ka. Sinadya mong iwan si Chu Fan. Sandali. Nahuli siya. Tignan natin kung maging director ka pa. Mga shares na para sa kanya ay mapupunta pa rin. Pero kung hindi siya karapat-dapat maging direktor, hindi naman tayo maapektuhan. Hindi, ate. Bakit nandito si Chu Fan? Hindi, ate. Tingnan mo. Chu Shen, bakit siya nandito? Hindi ba't natutulog siya nang umalis tayo? Posible bang talagang nakaka-teleport siya? Chu Fan, nakita mo ba yon? Yung dalawa dyan ay mga anak na babae ng Grupo Shen. Nagsasabi ka na naman ng malalaki rito. Tiyak napapatalsikin ka nila. Mr. Shen, Miss Shen, kumusta? Kayo ay... Narito kami para sa interview sa Grupo Shen. Pero nakilala ko rito ang isang basura. Hindi lang siya manggagawa sa konstruksyon. Nagmamalaki pa. Daw una siyang shareholder ng Grupo Shen nyo. Ako ay, sige, yung Mr. Shen nandito para sa interview siguro. Huwag niyong payagang ang ganitong tao. Makisali sa aming Grupo Shen. Sabi mo, Grupo Shen? O ito ang aming Shen Shi. Hoy Shen, hoy.
Kami sa Grupo Shen, hindi namin pinapayagan ang pananakot sa katulad ninyo. Taong bulag, na diswalipikar na ang inyong interview. Ay, hindi. Ano ba kayo? Ano po? Bibi. Shen, wag ninyo akong diskwalipika sa interview. Ang tiyo ko ang hepe ng personnel sa kumpanya. Eh di sabihin mo sa tiyo mo, na-fire din ang tiyo mo. Ano? G. Shen, syempre, siya ang nagpausok dito para guluhin ang interview. Bakit hindi niyo siya diskwalipikahin? Tama. Nagkakalat ng kalokohan, nakakaapekto sa interview. Alam mo bang siya ang bunso naming kapatid? Bunso. Kuya, bakit ang aga mo sa kumpanya? Nakarating na ba ang balita? Ate, nagmaneho ka't di ako hinintay, kaya nag-teleport na lang ako. Ate. Tama, ang aking pangalawang ate ni Xiaofan. At ako. Ito ang panganay niyang kapatid. Panganay, Chufan, anong nangyari sa'yo? Bakit ang mga anak ng Shen's Group ang naging panganay at pangalawang kapatid mo? Ang Shen's Group ay may 100 bilyong ari-arian at wala pang lalaking naging, sabi ni Chufan, siya ang pinakamalaking shareholder. Totoo yan. Kuya Chu, nagkamali ako. O, tumayo ka na. Panganay at pangalawang ate. Ayan na. Chufan, di ko inakala na tagasunod ka pala ng iba noon. Kilala ni Chufan ang tao, hindi ang puso nito. Sabi mo kung alam ni Mama ang dating ugali mo, pababayaan ba kitang magmana ng Shen Group? 500 taon na ang nakaraan. Sino bang walang kalokohan nung kabataan? 5 siglo na ang lumipas, tumigil ka na. Ngayon na direktor ka na ng kumpanya. Sa unang pulong ng lupon, dapat maging mahigpit. Kung tututol ang ibang direktor, wala na rin akong magagawa. Alam ko, ate. Chufan, hindi ito biro. Kung hindi ka maging direktor, hindi ka na pwedeng manatili sa Shen. Naintindihan ko, ate. Chubay, bitawan mo. Kalakalan Shendong, nandito ka pa sa board at naglalambing sa akin? Hindi ito lugar para magkagulo ka. Binabakbak ang kumpanya natin ng Shanshui Group. Nasa panganib na, nakasalalay na. Gusto mo pa rin yung mestisong mukha? Kaya pala lugmok ang kumpanya. Si Ginoong Shen pala nag-aalaga ng iba. Ginoong Shen, sa tingin ko, maaprubahan ng mungkahi mo ang posisyon ng presidente na nagtalsik kay G. Shen. Kailan? Ikaw na ang magsabi kung ano ang gagawin. Aking ipinahahayag. Magsisimula na ang pulong ng board. Ito ang bagong direktor ng kumpanya. May 51% siyang share sa lungsod at probinsya. Mabuhay ang lahat. Ikaw. Ginoong Ren, bulag ka ba sa Cebu? Hindi ko kailangan ng presentasyon mo. Ito ang bagong miyembro ng Angkan Shen, anak ng manggagawang dayuhan. Magkasama silang naghihirap ni G. Shen, pagtatawanan lang tayo nito. Nalito ang Cebu ni Director Shen. Tangang si Xiao Shen. Grabe ang pagsipsip ng mga probinsyanong to. Anak ng manggagawang dayuhan. Ano naman? Ha. Gusto niyong tumawa? Tumawa kayo ng tumawa. Huwag kayong huminto. Xiaobay, anong nagawa mo? Oh, ma'am. Okay lang patawa ng parusa. Ang galing mo talaga. Ikaw ang nagturo sa akin. Madaling sabihin ni second sister. Walang galang, anong ginawa mo sa kanila? Hindi ba sila mahilig tumawa? E di hayaan mo silang magtawanan? Baguhan ka lang na direktor ng kumpanya. Ganyan ang trato sa mga senador namin. Walang galang. Hoy. Ito. Anong problema? Xiaofan, ikaw. Hindi ba siya mahilig mamalo? E di pagbibigyan ko siya. Hoy, hindi ka ba hihinto? Aray! Aalis na ako. Kapatid kita. Ang galing mo talaga. Agad na nahulog sa akin ang ikalawang ate. Shini sa ikawalong araw ng bagong taon. Hindi oras para sa mga biro. Aray! Kuya, Tio, pinalampas mo ako. Gusto mo ba ng pera o mga shares? Ibibigay ko lahat sa'yo. Lahat para sa'yo. Mabuti yan. Ibigay mo kalahati ng shares mo sa Shen's Group, ibahagi mo sa akin. Hoy, huwag kang mag-alala, mababayaran ko ito. Sige. Sa'yo, kalahati sa'yo. Sapat na ba yan? Bakit ayaw mo? Gusto ko. Ikaw ang maghanda ng share transfer contract. Agad kong ilalagay ang kalahati ng pangalan ko. 10% ng shares ay ibibigay sa'yo. Lahat para sa'yo.
Panganay na ate, minamahal ni Shen Minsheng ang pera parang buhay. Mas mahalaga sa kanya ang shares kaysa kanino man. Hindi ko inasahang maglilipat siya ng 10% sa hari ng Chu. Sige. Hindi makatakas, pirmahan mo. Ginong Shen, hindi niyo pwedeng pirmahan ito. Ang pamilya Shen ang may 51% ng shares. Ako, wala na ang plano natin. Ano ba talaga ang ginawa mo? Nasaan ang guard? Paalisin niyo siya. Shen Mingshan, ano ang ibig mong sabihin? Pipirmahan o hindi? Pirma na. Pirmahan na agad. Pinipirmahan ko. Aray. Ito. Sige. Ayos. Alam mo na, pakakawalan kita. Mga ginang at ginoo, ako na ang pinakamalaking shareholder ng Shen's Group. 61% ng shares ng Shen ay nasa amin ng mga kapatid kong babae. Ako na ang chairman ng board. Sino ang sang-ayon? Sino ang tutol? Tutol ako. Sino ang kakampi? Sino ang kalaban? Ako'y kalaban. Alakim Gershni, Grupo Shen ay nada pinakabahalasang sandali. O'y mabuti pa kung dalaw sang mabuting tao. Alina tagawin ng Grupo Shen. Aba, saan nga ba ang asong kumakahol? Hindi ko inakalang dating kakilala pala. Bakit hindi sapat nung huli akong naging aso? Narito ka rin pala, noong huli ay panlilin lang iyon. Huwag mo isiping takot na ako sa'yo. Noong huli, si Master Kun ay bumalik sa dating anyo pagkalabas sa pinto ng pamilyang Shen. Maging handa ka ngayon. Tingnan natin ang kaya mong gawin. Hoy, huwag mong isiping kahima-himala ang kaunting salamang ka. Lahat tayo'y mga primera klaseng bihasaan. Ang mahihina ay laging may dahilan sa kabiguan. Sige, nais kong makitang mapahiya ka sa sarili mo. Dapat maging alipin si Chu Han Yukong ngayon. Mag-ingat ka. Tigil. Ano po? Anong problema? Nangunguna na ang grupo Shanshui. Ilunsad ang bagong skincare products ng kumpanya. Ang jewelry team ay sabay-sabay na tumakas kasama ng produkto. Pinaghaharang ng grupo Shanshui ang mga pangunahing industriya. Nasa panganib ang grupo Shen. Shensing, anong mga kondisyon ang napag-usapan natin dati? Hindi naman yon kasali sa usapan. Kailangan ko lang pakasalan ng 4 mong anak na babae. Baka sakaling maawa ako at patawarin kayo. Shukun, panaginip lang yan. Shukun, hindi ko alam kung bakit puro kalokohan ang sinasabi mo. Pero alam kong wala akong kapatid na lalaki. Kaya hindi mo na ako maaapi pa. Tama siya, Yukun. Kahit pakasalan namin 4 na magkakapatid si Chu Fan, wala kang karapatang mangarap na pala kang kumain ng sisne? Tama. Siya lang ang karapat-dapat. Hindi ko alam kung saang imbornal siya galing. Hulihin niyo ako ngayon. Nararapat din siyang parusahan sa kanyang karumihan. Naku naman. Tingnan mo ang mga pantalon mong yan. Uy, panatilihing malinis yan. Nasaan ang tagalinis? Huwag mo akong gambalain. Bakit ang dumi nito? Baka naman si Chu Fan na... Ano ang kalokohan ito, pasaway? Dapat kang magpaliwanag sa akin at kay Guo Xiao ngayon. Tamang parusa. Magaling ang pagkakagawa, ngunit kulang pa rin. Ginoong Shen, batay sa kalagayan ng Grupo Shen, pinapasok ninyong muli ang mga lobo sa bahay. Pinakain ko ng libre ang amang ito at ang anak niyang palamunin. Pakinggan mo ang payo ko o magbitiw ka na. Sa kasalukuyang kalagayan ng kumpanya, hindi na ito mapapatatag pa, Ginoong Shen. Kung hindi, para sa kumpanya, pwede mo silang pakasalan. Hindi makapag-isip si Yukun. Ang kalmadong itsura mo, Chu Fan, may paraan ka ba talaga? Siyempre may paraan ako, ngunit depende kung ano ang handa mong isakripisyo, ate. Diyos ko, di ko inakalang gagawin ng panganay. Nagawa ko na talaga ito. Gusto nilang mapangasawa ko si Yukon. Mas mabuting ikaw na lang. Xiao Fan ngayon. Ang grupo Shen, abot 50 dulo na ng hirap. May paraan ka ba talaga? Paano natin ito gagawin? Huwag kang mag-alala, ate. Ako na ang bahala rito. Ha. Huwag mo akong loko-lokohin. Pasaway, ang tatay mo ay kapatid kong babae. Isang manggagawang mabaho sa konstruksyon. Ha. Kung may paraan nga ako. Chu Fan, may sasabihin ako sa'yo. Sa kasalukuyang kalagayan ng Shen Group, kahit humingi siya ng tulong sa mga ninuno, wala rin itong magagawa. Sabi mo may paraan ka? Paano? Nangangahas ka bang makipagpustahan sa akin? Sige nga. Kung maliligtas ko ang Shen Group, magluhod ka at humingi ng tawad sa kapatid ko. At ang mga shares na binili mo sa Shen Group ng mahal, isusuko mo lahat sa akin. Kapag hindi ko nagawa, papakialaman mo na ako. Ang galing mo't alam mo, ang maraming mahal na kontrata ko sa Shen Group,
Kung tutuusin mo, malalaman mo. Sige, kung may solusyon ka sa krisis ng Shen ngayon, babaligtarin ko ang pangalan ko. Xiaobei, Ate, hayaan mo na si Xiaobei. Mabubuhay naman siya kung may mangyari man. Tawagin mo na lang akong Xiaofan. Nagsisimula ng tanggapin ako ni ate at Ditse. Kaya hindi ko sila pabibiguin. Kat, nakakalungkot naman. Ang pinakamalaking problema ng Shen ngayon ay lubos na hinaharangan ng Shenshui Group. Paano madaling babalik ang swerte, di ba? Kaya bantayan nyo ito para sa akin. Xiaobei, anong ginagawa mo? Nag-aalchemy. Ha. Sira ka na ba? Nagbabasa ka ba ng maraming nobela? Kahit anong putik pwede gawing gamot? Hoy bata, hindi mo naman kukunin ang dumi. Isipin mo na lang pang-alaga sa balat. Hoy ikaw, pwede bang ibigay mo na ito? Tawagin mo iyang esensya ng buhay? Esensya ng buhay. Magandang pangalan, bay. Xiaofan, hindi oras para magbiro. Kahit na kaya mong lokohin, kaya silang dayain. Pero di talaga kaya lutasin ang problema. Ate, Xiaofan, gagamit ka ng putik para sa bala? Gusto ko makita. Walang problema, pagbibigyan kita yun. Nagtiwala ako sa'yo, Chuhuan. Sumusunod lang sa kalokohan. Ikaw ang tagapagmana ng Shen Group? Bakit ka nagloloko? Okay lang po, ma'am. Huwag kang mag-alala, mag-ingat. Oy, Chufan. Nakakatawa ka. Kumuha ng putik at basta na lang ipahid. Pwedeng gawing pang-alaga sa balat. Bakit kayong mga taga-probinsya nagpuputik? Hoy Ishaw, baka magtagumpay talaga siya. Kasi para sa kanya, ang putik na to, baka talagang iyang kayamanan. Kung ganon, bantayan nyo. Ito ay... Chufan, kaya mo ba talagang gawin ng gray na tabletas? Huwag kang mag-alala, ate. Ang essence na ito ay hindi lang pwedeng ipahid, pwedeng inumin, gawing 18 anyos ulit si Tita Haha. Chufan, bilang director ka ng kumpanya, dinala kita sa board meeting. Pero huwag kang magsalita ng walang kwenta. Ate, huwag mag-alala. Chufa, sabi mo ang elixir mo ay nakakabalik sa edad 18. Bakit matanda pa rin siya? Ito ang proposal ko. Pakasalan mo na lang siya. Ji-Shen, hindi ikaw ang tinatarget namin. Kapatid mo, mukhang hindi pa siya nagigising. Kahit sino katulad ni Ji-Shen pwedeng maging direktor, mukhang magulo ang utak ni Ji-Shen. Magbitiw ka na lang agad. Sabi ni Chufan, huwag kang magmayabang. Okay lang, ako na bahala. Ate. Naku, ako, sa totoo lang, 18 na ako. Humanap ng dominanteng presidente para magkasintahan. Wala bang ganong mahiwagang produkto? Kung meron man, magkano kikitain ng Shenshui Group? Hindi. Paano mangyayari ayon? Nanggagaway ka ba? Chunhua, kahit totoo ang elixir na ito, hindi ito mapoproseso. Hindi ko hahayaang malikha. Hindi pa rin masasagip ang angkan. Shen, may alam ka bang ganong pampaganda? Ako'y may ubod dami nito. Panahon na para tuparin mo ang pangako. Ate, sinabi ko na pwede bang parusahan? Akala ko di niya kaya... Sa kanya, ano pa ang mga lihim niya? salamang ka lang to, di ba? Isang simpleng pampaganda. Ang Shen Group ay binabahana ng mga problema. Isang pampaganda lang? Di sasagip yan sa Shenshi. Wala ka na doon. Ngayon din, ilabas mo lahat ng shares mo. Paano kung hindi? Paano kung ayaw ko? Tol, ikaw ang unang naglakas daw pilitin siyang Master Kun. Lahat ng kinain namin ay sa amin talaga. Walang dahilan para ibigay ito. Chufan, huwag isipin mong pwede ka nang gumawa ng gusto mo. Pag nalampasan ko lahat ng kay Shen, tapos na si Shen, kasama ka na rin, samahan mo ako. Oy. Dalawang basura dito. Halika. Ay, Chufan. Saan mo inilagay silang dalawa? Ipadala sa disyerto para magbago isip nila. Paano? Gusto mo ring sumama? Hindi, ayaw kong sumama.
Sabihin ko, Pamilya Shen, malapit na rin kayong mawala. At ikaw, mamamatay ka rin. Chufan! Hoy, aray ay ate ikaw. Chufan, buti na lang nandito ka. Salamat. Kahit anong mangyari sa huli, ang mahalagay na lutas ang problema ngayon. Ate, pwede ka pa magkaroon ng gantong ganti sa hinaharap. Nakakainis ka talaga. Umalis ka na. Chufan, alam kong aalis ka. Ate, hindi mo kailangang magpasalamat ng ganyan. Hindi pa nahahanap ni Chufan ang mga gamit niya. Diyan ka na lang makipaglandian sa crush mo. Aray. Ate at Ditsip, nasasaktan ako. Pasensya na. Ano daw? Aray. Sina nanay at tatay ay naaksidente sa sasakyan. Ang shareholders meeting ni Xiaofan ngayon. Wala namang ginawa sa iyo si Yukun. Di ba? Nanay, huwag kang mag-alala. Kahit may naging problema ako ngayon, naayos naman ni Chufan. Talagang swerte ng pamilyang Shen si Xiaofan. Oo, nanay, nakuha rin niya kalahati ng shares ni Shen Mingshan. Nahayag din ang plano ni Yukon. Wag na lang natin ituloy. Di ko inasahang magagalit si Yukun. Sinalakay mo pa ako at ang tatay mo. Ano nanay, sigurado kayong si Yukon gumawa? Sino pa ba kundi siya? Hinaharang na niya ang Shenshi natin. Ipapadala ng 4 mong kapatid sa kanya para sa kayamanan at pag-ibig ito. Lubosang kalaban na tayo ng Shanshui Group, ang Shenshe, maliban sa cosmetics company. Lahat ng ibang negosyo na harang na. Paano nangyari yon? Nanay, hindi ba capable si Chufan? Baka may iba pa siyang magawa. Kahit gaano kakayaman si Chufan, ang pinakamalakas nating industriya ay alahas. Kailangan ng koneksyon at legasya. Paano niya tayo matutulungan? Magwawasto kaya ito? Huwag kang mag-alala tatay, anong Shanshui Group? Sino si Akun? Hayaan mo silang magdala ng kabayo. Ano ang tawag niya sa... Kamusta? Kung Shen, kahit ang Shen Group ninyo umaasa sa parusang skincare brand, buhay ng patay na tatak, ano naman, nasa Jade Conference kami bukas. Makikiisa ako sa mga pamilyang sisira sa Shen. Mamamatay pa rin ang angkan ninyo. Kailangan bang gantihan mo kami? Chairperson. Shen, hindi ako ang may gawa. Ito ang usapan. Ayaw ko rin sa 4 na Shen sisters. Si Shen Qingyu lang ang kailangan ko. Kung hindi, magkita na lang tayo bukas. Kamusta? Nanay, si Yukon ba tumatawag? Ano na naman ang hiling niya? Gusto niyang puntahan ninyong magkakapatid. Isang sister lang pwede ngayon. Nanay, imposible ito. Alam nating lahat na baliw si Yukun. Kahit mabankrupt ang Shen, hindi namin pababayaan si ate. Tama si ate. Kahit mawala ang negosyo natin, hindi namin ipagpapalit si ate. Sa gagong iyon? Ako o si nanay? Kayong 4 ay mahal kong anak. Hindi ko kayo ipagkakait. Mahalaga ang Jade Conference bukas. Isama ninyo si Xiaofan. Sige. Nakikiramay lang si Chufan sa problema. Kahit may naitulong ka, parang tubig sa umaga lang, umalis ka na habang may panahon pa. Ate, anong pinagsasabi mo? Kasapirin ako ng pamilyang Shen. At saka pa, ako na ang pinakamalaking shareholder ng Shen Group. Kaya itong Jade Convention, kailangan kong puntahan. Tama siya, Xiaofan. Siya na ang pinakamalaking shareholder ng Shen Group, ang Jade Conference na ito. Chufan, may paraan ka ba? Kahit na may kakayahan si Chufan dati, pero itong Jade Conference, Landscape Group ang nag-organize. Siguradong gagawa sila ng paraan. Ano pang silbi ng pagpunta niya doon? Xiaofan, itong Jade Conference, sumama ka sa akin. Madali lang itong negosyo ng grupo. Mag-iisip ako ng paraan kasama si Mama. Magpahinga ka muna. Sige. Huwag kang mag-alala, ate. Wala akong pakialam dyan. Ma, sigurado ka bang papayagan si Chufan? Baka maiinis lang si Yukon sa kanya. Mag-init ang ulo. Ano pa bang magagawa? Si Chufan na ang pinakamagandang pag-asa natin. Baka magulat tayo sa kanya. Xiaobai, itong batang to, ako ang nakakakilala sa kanya at makikita mo, okay? Talaga? Anong landscape? Anong Dance Lantern Convention? Si Mama at Ate, mag-alala ka lang. Kahit ano pang, babasagin ko yan ng isang sibat lang.
Ay, 500 taon nang hindi nakakalaro. Ang ganda pala nitong larong to. Xiaofan, nandyan ka ba? Ate Shen Ching. Bakit siya Xiaofan, nandyan ka ba? Anong nangyari kay Sister Shen Ching? Ate, ikaw ang... Xiaofan, huwag magsalita. Hoy ate, baliw ka. Hindi tayo magkadugo pero nominal na magkapatid sila. Kesa mablock ng grupo Shanshui, hayaan si Kun nagago na umabuso. Mas mabuti pang ikaw na. Hoy ate, anong ginagawa mo? Hoy ate, kailangan mo pang kumalma. Hindi ba't sinabi ko yon? Sa Jade Conference, ako bahala, umupo ka. Xiaofan, meron ka bang paraan talaga? Kung hindi mo rin maayos, wala na ko choice kundi isakripisyo sarili ko para sa Shenshi. Ate, hindi ba't may paraan ako? Bakit hindi ka naniniwala sa akin? Sige. Naniniwala na ko sa'yo. Nasa performance mo bukas ang lahat. Sige. Kung papayag sa hiling mo o hindi, pag-uusapan pa yan. Xiaofan, kayo ni Ruobing ay hindi magkasundo. Isasama ko siya sa inyo sa Jade Conference. Makakatulong din ito sa inyong relasyon. Sige. Asik. Saan nga ba galing tong kawawang ito? Ikaw pala, Chu, ang taas ng Jade Conference na ito. Qualified ka rin palang sumali? Yukon, bakit ka nandito? Noong nagpapakatuta ka dati, kulang pa ba sa hiya? Gusto mo ulit kitang tulungan? Sabihin ko sa'yo, huwag kang masyadong kampante. Noong umalis ako dati, balik ako sa dating ako. Panlilinlang lang ang lahat. At mga emerald flower, huwag mong isiping nagpakasal lang ang tatay mo sa Shen. Makakatulog ka na ng mahimbing. Ito ang sasabihin ko. Sa ilang taon, magbabangkarote ang pamilyang Shen. Xiaofan, meron ka bang paraan? Tingnan mo ang kayabangang ipinakita niya. Mukhang ang Shanshui Group ngayon, meron silang perpektong paraan para hadlangan tayo. Okay lang ate, huwag kang mag-alala. Pustahan lang sa mga bato, di ba? Ipagkatiwala mo sa akin. Nandito naman tayong lahat sa Jade Conference. Yang malalaking salita mo, wala kang kinakatakutan. Pangahas ka bang sumugal sa akin? Anong pusta? Anong pusta? Kung maisasama ko ang grupo Shen sa Stone Gambling Conference, lalabas ang galing natin. Bakit hindi mo na lang ako gantimpalaan? Yauma, Xiaofan, hindi ko alam kung bakit ang taas ng tiwala mo. Pero kung talagang may paraan ka, pangako ko, kahit anong kondisyon. Ate ko, yan mismo ang sinabi mo. ate, sanayan mo na lang siya. Hintayin mong mawala niya si tita. Wala nang sasagip sa'yo. Umalis ka na. Dumagsa ang mga kilalang tao sa Chufan Lawyers Conference. Dala mo ang pangalan ng Shen family. Pwede bang wag kang makakahiya? Wala namang kagandahan sa lugar na ito, pero may konting saya rin. Siya si Shen Xing, presidente ng Grupo Shen, at totoo nga ang mga balita sa kanya. Maganda parang diwata, may makakapangasawa lang sa kanya, sulit ang buong buhay. Sino yung kasama niya? Hindi mo pa alam? Mukhang nagpakasal si Shen Li sa OFW daw. Yung bata sa tabi niya, anak yan ng OFW. Diba? Nakapulot ng mayamang babae, pati anak na kinabang pa. Tingnan mo yung puting-puting mukha, talagang pang fling pandesal. Aha. Hindi kaya ni Xiaofan. Bakit di ka muna umuwi? Ate, may kasunduan tayo. Nandito ako para tulungan ka sa problema mo. Ginoong Yu, ganyan ka talaga, harap-harapang monopolyo. Karamihan sa materyales sa Jade Conference na ito, medyo illegal ito. Sa buong Shanghai City ang mga patakaran, ang aming grupo Shanshui ang nagdidikta ng patakaran, si He Shen Li ay dayuhan lamang. Sino ang may karapatang makipaglaban sa amin? Ay, basta? Huwag kang basta-basta. Kami ng grupo Shanshui ang organizer ng conference na ito. Ano man ang mangyari, kami ang bahala. Yang mga sira-sirang auction. Hayaan mo siyang magbenta. Si Ate Yukon ay mapaghiganti. Nawalan ng mukha si Xiaofan. Gagawan ba niya tayo ng problema? Kahit wala namang ginagawa si Chufan, tututukan pa rin niya tayo. Manghamon sa aming pamilyang Shen sa kasunduang pag-aasawa.
Ang solusyon ay magpatalo na lang tayo sa kanya. Mga binibini at ginoo, ang Grupo Shanshui ang host ng conference. Maaaring mag-trade ng jewelry at jade materyales ng walang limit. Sa huli ay may nakakabulangang stone gambling auction. Opisyal nang magsisimula ang Jade Conference. May konting oras pa bago magsara. Susubukan ko muna. Tingnan natin kung makakahanap ng supplier. Sige. Ate, anong problema? Gaya ng inaasahan ko, binili ni Yukon lahat ng supplier ngayon. Hindi tayo makabili ng jade material. Ate Atitse, anong nangyayari dito? Ang Jade Conference na inorganisa ng Grupo Shanshui, pinagkaisa ni Yukon ang lahat ng supplier. Tsak na hindi na tayo makabili ng mga hilaw na jade para mabayaran natin ang malaking pinsalang kabayaran. Napakalaking pinsalang kabayaran. Oo, ako nga. Kami sa Grupo Shen, nakipagkontrata sa lahat ng supplier. Kapag hindi kami nakapag-supply ng alahas, pinsalang kabayaran. Grabe ang pang-aapi nila. Lalabanan ko sila. Hoy, Roobeng. Teka, nagkakaisa ang Grupo Shanshui at Shen Mingshan. Kailangan nating gawin. Hindi mo kaya siya. Okay lang, ate na. May paraan ako. Ikaw? Shensing, dinala ko na ngayon. Si Master Chen ng Shanghai Jade Association, magaling na jade para sa'yo. Huwag ka nang umasa, maliban kung payag ka sa 3 kondisyon ko. Anong klaseng kondisyon? Pakasalan mo ako ng masunurin, baka payagan ko ang Grupo Shen. Ano sa tingin mo? Dati gusto ko kayong 4, ngayon, ikaw na lang. Yukon, nananaginip ka. Ano ka ba? Isang stone gambling convention lang yan? Hindi yan importante. Hindi ko ipakakasal sa'yo ang kapatid ko. Sige, Chufan. Kung matapang ka, hintayin nating manalo si Master Chen sa pustahan ng bato. Hintayin nating maputol ang pondo ng Shen Group. Sa oras na iyon, ikaw ang aangal. Huwag kang mag-alala, ate. Pustahan lang sa mga bato yan, di ba? Hindi naman mahirap yon. Talaga? Kung ganoon, Xiaofan, nasa kamay mo ang kinabukasan ng Shen Group? Kung hindi mo kaya, wala na akong ibang pag-asa. At si Chufan ba talaga ang pag-asa natin? Ngunit, laging may sorpresa si Xiaofan. Baka maging swerte rin tayo ngayon. Mga kapatid, magsisimula na ang paligsahan. Manood na lang kayo. Magandang gabi sa inyong lahat. Ngayong gabi, halos nakapagkasundo na sa mga supplier. Ano ang plano natin ngayon? Magsimula na tayo sa mainit na kompetisyon. Una sa pagbid sa mga espesyal na bato. Sunod naman ang pagpili ninyo ng bato. Unang ilalahad ang pangunahing bato. Magtaya na po kayo. 100,000 ang taya ko. 150,000 ang taya ko. Ate, maganda ang batong ito, di ba? Maganda rin ang pakiramdam ko, Xiaofan. Ano sa palagay mo? Hindi pwede. Pero ang mga ganitong linya o sira na ice jade, malamang na mangyari. Ate, sabi ko na huwag eh. Ay naku po, sa pananaw ng bihasang kahit anong klaseng jade pa ito, maganda ang laman nito sa loob. 1,000,000 ice jadeite ang makukuha rito. Lao Chufan, talagang pagito ka. Ganitong klaseng hiyas ayaw mo para sa Shen Group. Lubog na talaga ang Shen Group nyo. 1 million ang taya ko. 1 million una, 1 million pangalawa, 1 million pangatlo. Palakpakan si Kun Xiao. Ha ha ha. Naku, Chufan, sabi mo gagamit ka ng batong ito para iligtas ang Shen. Hindi mo nga bilhin ang magandang batong ito. Talaga nga, sayang ang dekalidad na materyales na hindi nakuha. Huwag kang mag-alala. Walang kwentang batong basura lang ito. Ginong Chen, salamat sa matalas mong mata ngayon. Mapanalunan natin ang kayamanang ito. Aray, haha, nasaan na? Lahat ito ay suportado ni Kun Xiao. Makiisa ka agad kayo. Sige, hahaha. Pangalawang bato, karaniwang batong di pinapansin. Presyong reserba, 50,000. Bawat tawad ay di dapat bababa sa 50,000. Maaari nang magtaasan. May espiritual na lakas ang batong ito. Medyo kawili-wili. Ang batong ito sa unang tingin, minahan na matagal ng hinukay, tira-tirang basag na bato. Sige, mga sangkap na matagal ng inangkin ng iba. Halos walang kwenta na ito. Sa tingin ko ay dapat bilhin ito. Xiaofan, sigurado ka ba? Paano ito naging ordinaryong basura? Ate, sabi ko hindi niya kaya. Sayang naman, mga baguhan lang ang mag-aakalang kayamanan ito. Sigurado ako ng 100%. Kunin natin ito kahit ano pa. Hala, Shen Xiang, dinala mo ang isang baguhan. Halika rito. Nakakahiya. Mukhang nababaliw ka na. Han Xiao, sa hatol ng matanda, basurang bato lang iyan. Maliban kung ayaw mo,
Hindi talaga maliban kung... Bakit mo nasasabi yan tungkol sa kapatid ko? Naniniwala ako sa kanya? Kukunin ko ang batong ito? Ate, kung makikinig ka sa kanya, baka mawala ang lahat ng pamilyang Shen. Sige, tutuparin ko ang 5 milyon mo. Kung siya ang dating 5 milyon isang beses, 5 milyon pangalawa. Chow Fan, itong 5 milyon? Sigurado ka sa pagbili nitong batong walang silbi? Kailangang bilhin natin ito kahit ano. 6 na milyon. 7 milyon. 8 milyon. 9 na milyon. 10 milyon. Ha. Ang interesting. Chow Fan, basura lang ang batong ito. Sigurado ka sa paggastos ng 10 milyon? Isang maliit na 10 milyon. Kung makakakuha ka ng litrato, ang halaga nito'y pwedeng 10 o 100 beses pa. Sinuri ko na ang batong ito. Sagana sa Reiki, makagagawa ng pinakamagandang kadiite. Kahit anong gawin mo dito, makapagdadala ng malaking kita sa Shens. Gumastos ng 10 milyon si ate para sa sirang bato. Nagpapaloko ka lang pala sa kanya. Akala ko magaling tong bata. Hindi ko inaasahang dito ka para magbigay ng pera. Chufan, si Mr. Kun ay may kakaibang pananaw at malalim na pag-unawa. Hindi na kita tataasan ng presyo muli na wala lahat ng 10 milyon mo. Kahit malaki ang negosyo ng pamilya Shen, hindi kita papayagang magwaldas ng ganito. Chufan, nabigo talaga ako sa'yo. Si Master Chen yun, di ba? Kung may kakaibang mata ka raw, tanong ko sana, ang bato ko kaya, kahit mukhang pangkaraniwan, may tsansa bang umabot sa milyon? May tsansa ang Jade, pero sabi ng matandang eksperto, hindi naman ganito kalidad ang batong to. Wera na lang kung likas na spiritual Jade ito. Innate Lingyu nga siguro. Kung Jade talaga to, Jade ite man o karaniwang bato, kaya nitong sumipsip ng enerhiya ng kalikasan, maging Lingyu. Malaki ang benepisyo nito sa katawan. Kaya nito umabot sa milyon-milyon. Anong pag-asa mayroon tong batang to? Swerteng ganito? Paano mapupunta sa mga katulad nila? Ang tatanga talaga ng pamilya Shenyo? Kung mabubuksan ko ang likas na dimensyon, doble ang halaga nito. Aabot sa 100 milyon. O higit pa, bilyon. Xiaobay, sigurado ka ba? Shensing, sigurado ako. Ate, sundan mo na lang siya at magpanggap. Hintayin mong maubos ang pondo. Masaya ka na pagkatapos. Shensing, akala ko may panlaban ang angkan yung Shen. Pero ang resulta, ito pala'y batang walang alam. Bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Shen King, huling pagkakataon mo na to. Pag-isahin niyo ang 4 na anak na babaeng Shen sa akin. Pakasakaling payagan ng Shanshui Group at mga kakumpetensyang kumpanya na alisin ang embargo sa inyo. Bigyan ng angkan yung Shen ng pag-asa. Pag-isahin ang 4 na babaeng Shen kay G, kung ng Shanshui, maalis na ang pinagsanib na embargo. O, sang-ayon ako, sumasang-ayon din ako. Chow Fan, sigurado ka bang ang batong iyan ay ganoon ang halaga? Bilyon ang halaga nito? Ate, huwag kang mag-alala. Kung 10 milyon pangalawang tawad. 10 milyon pangatlong tawad. Binabati natin ang ginoong ito. Nakuha ang mamahaling batong ito sa halagang 10 milyon. Fan, kung magbubukas ng Spirit Jade ang batong yan, nakuha ko na ang lahat ng natitirang batong bakal. Kahit hindi sabihin ni Master Chen ang batong to, kitang-kita ko rin. Piraso lang to ng basura. Laging may mga taong ganito, umaasa sa swerte para magwagi ng biglaan. Sa totoo lang, panaginip lang ang lahat. Bagay lang sa mga palamunin. Huwag magpakasigla. Kahanga-hanga si Yiming. Xiaobay, sana di mo mabigo ang mga ate mo ngayon. Ate, wag masyadong seryoso. Puro malalaking salita si Chufan. Malinaw ko nang nakita. Gets ko na. Di ka naniniwalang kaya ko, no? Kung gayon, Yukon, may lakas ka bang makipagsapalaran? Anong pusta sa isang palaboy na tulad mo? Taya natin na Spirit Jade ang laman nito. Kung mabubuksan to, bigay mo sa akin ang lahat ng tira. Kung hindi mabuksan, kakainin ko lahat. Sige. Xiaobay, anong ginagawa mo? Ate Shensing, huwag kang mag-alala. Isinabalik ko lang ang tunay na kayamanan sa mundo. Ito ang batong binili ng pamilya Shen ng mahal. Ni hindi mo ito pinahahalagahan. Ate pangatlo, okay lang. Kita mo Ginoong Kun. Chufan, ibigay mo sa akin. Nagpapapansin ka lang. Hindi talaga ako naniniwala. Anong uri ng likas na espiritong Jade ang meron sa mundo? Ganon? Bukang mata mong panoorin. Tingnan mo ang nasa sahig. Ito, narito na. Pababayaan mo talagang makalusot itong batang to? Sa buong buhay kong matanda, hindi pa ako nakakita ng ganong kakaibang Jade. Mainit na parang papel, nakasara ng mahigpit. Ito kaya ang maalamat na likas na espiritong Jade? Imposibleng yan. Ang mga kayamanang ganito, paano mapupunta sa kamay nitong bata?
Hindi importante kung gaano kaliit. Ito ang importante ngayon, kailan mo kakainin yang mga nasa sahig. Likas na espiritu ng jade. Ayon sa alamat, ang maliwanag na jade ay ibinabad sa tubig. Malaking benepisyo ito sa katawan ng tao. Bilhin mo sa 10 milyon. Ang laking halaga niyan. Hindi ako magaling. Gagastos ako ng 100 milyon para bilhin 500 milyon. Maliit pa ang 500 milyon. Ate, ang jade na ito, uwin at gumawa ng mga dekalidad na bracelets mula dito. Walang katumbas na halaga to. Xiaobay, ikaw ang talagang swerte ng pamilya natin. Bakit mo gusto subukan, Ditse? Sabihin ko sa'yo, Chufan, huwag magpakampante. Isang maliit na jade lang to, di ba? Magkano ang halaga nito sa merkado, Ji-kun? Itong likas na espiritu ng jade, halaga nito ay daang beses sa 10 milyon at hindi mababayaran. Ano? Ano naman? Ano ngayon? Maliit na jade lang to. Hindi nito matutugunan ang pangangailangan ng Angkan Shen. Yukon, hindi mo problema ito. Mas mag-isip ka na lang kung paano to pa rin. Ang swerte ng pamilyang Shen, pang malaki ang naitulong ng batong ito sa pamilya Shen. Tila maliit na masyado ang tingin natin sa palamuning ito, ang handaing ito. Huling atake ito ng Shanshui Group kay Shenshi, hindi nila ito basta-basta makukuha. Paano ko to pa rin ang pangako ko? Huwag kang mag-alala diyan. Ngunit isang maliit na jade lang. Paano matutugunan ang urgent na pangangailangan ng pamilya Shen? Yukon, mukhang hindi ka nasisiyahan. Kung ganon, nangangahas ka bang tumaas ang pusta? Anong idadagdag? Sasangla ko ang shares ko sa Shen's Group bilang pusta, ang bundok sa iyong mga kamay. Nangangahas ka ba? Anong Chufan? Nababaliw ka. Matatalo ka. Sakupin nila ang Shen. Dalawang kapatid, huwag kayong mag-alala. Yamang nangahas akong makipagsapalaran sa kanya dahil buong-buo ang tiwala ko sa sarili ko. Chufan, nung nakaraang swertehan mo lang yon. Ngayon makikita ko ang tunay mong kakayahan. O kaya kalimutan na handa na ang Shanshui Group ngayon. Si Master Chen ang nangunguna sa Shanghai Jade Association. Maaari kang manalo minsan, pero makakapanalo ka pa kaya ulit. Mga kapatid, akala nyo ba swerte lang ang panalo ko? Hinamak ako nitong si Yukon. Wawasakin ko siya ngayon. Mukhang napakainit din ng atmosfera dito. Lalo na ang pangunahing kontrata ng Shanshui at Shen Group. Nagpapainit pa sa paligid. Susunod na naman ang bagong lot. Ang batong ito, galing din sa kilalang minahan ng Jade. Panimulang presyo, 1 milyon. 1 milyon, 20 milyon, 150 milyon. Oy, baguhan ka lang sa syudad. Probinsyano ka lang. May Master Chen akong kasama. Aning laban mo sa akin? 2 milyon. Xiaofan, nakabid na ng 2M si Yukon dito. Tuloy tayo. Ate, ano man ang makuha niya, sisiguraduhin kong malulugi siya. Sa kapangyarihan ng nascent soul stage ko, kahit anong magandang jade ni Yukon, mapapasa atin din yan. Tayo rin ang makikinabang. Si Yukon ay galing sa mayamang angkan. Eksperto pa si Master Chen sa mga hiyas. Makikipagsapalaran ka sa kanila, bulag ka pa rin. Wala kang pag-asa. Ate, hindi mo nauunawaan. Ang tapang talaga ni Chufan. Sana manalo siya. Kung hindi ka mananalo, kami sa Shenshi. 2 milyon. Unang tawad, 2 milyon. Pangalawang tawad, 2 milyon. Pangatlong tawad, binabati kita, Master Kun, sa pagkuha ng batong ito. Ika-8 araw ng bagong taon. Lahat ng magagandang bagay ibinibigay mo sa akin. Natatakot ako baka maubusan ng alahas ang Shen Group. Pinsalang multa. Hindi mo kaya? Yukon, huwag mong alalahanin na yan. Iniisip mo pa rin, ang dami kong kinuhang kala. Paano kung umiyak ka? Ahaha, sobrang loko ka, Master Jiang. Huwag kang mag-iwan ng kahit isang batong lote. Huwag kang mag-alala, J-Con. 1 million, 500,000, 150 million, 2 million. Sufan, lahat ng original na lote dito, lahat yan kinuhanan ko ng litrato. Gusto kong makita. Ano ba ang ipinaglalaban mo sa akin? Hindi naman sigurado. Xiaofan, ang dami nating nakaligtaang batong lote. Ano pa ang maihahambing kay Yukon? Ren, sinabi ko rin sa'yo, huwag mong isama ang kabin. Hindi ba't ito'y purang pagbibigay? Chufan, sabihin mo ang totoo. Kasama mo ba si Yukon? Day, ate tatlo, anong sinasabi mo? Ako na ang inatangan ni Inang ng pangangalaga sa Shenshi. Huwag kang mabahala. Magtiwala ka sa akin, Chufan. Bakit bigla kang natakot? Naiintindihan ko. Natatakot kang matalo ka. Haha, Haven, Xiao, nakuha niya noon ang likas na espiritong Jade. Swertihan lang yan. Ngayon ako pa ang sasaksi para sa'yo. Normal lang na matakot siya. Chufan, ayaw mong magkaroon ng maraming Jade. Ibinigay mo lang ng walang kapalit. Matatalo ka ngayon.
Delikado ang kalagayan ni Xiaobay ngayon. Ang 3 huling bato, kailangan nating kunin. Kung hindi, wala tayong pag-asa. Oo, Chufan. Ang subastang ito, ang 3 huling batong ito ang pinakamaganda at pinakamahirap makuha. Kahit anong sabihin mo, mabibili ko yan ngayon. Sige. Mga kapatid, siguradong mabibili ko ang 3 batong to. Ayos na. Bunso, Kun, matagal kong narinig ang hilig mo sa 4 na babaeng Shen, lalo na kay Shenzing, na may puso, mukhang mapapasayo ang kagandahan ngayon. Handa ang pera ko ngayon. Matatalo si Chufan, Shenxing. Siguradong panalo ako. Sunod naman, ito na ang huling 3 na bato. Kilalang kilala ang mga tuntunin ng Jade Conference. 3 pinakamahusay na Stone Kings. Ilalagay sa huling subasta. Handa na ba ang pondo ng lahat? As ang Stone King na handa sa Jade Conference, siyempre gusto naming makipagkumpetensya. Nakalulungkot lang, bawat taon, Shanshui Group or Shen ang nangunguna kung kulang ang pondo ng Shen ngayong taon. Ganun ba? Dapat makuha pa rin ito ng Shanshui Group. Mukhang kapana-panabik ang 3 Stone Kings. Talagang nakaka-excite. Pinili ng maraming eksperto sa Jade ang 3 ito. May walang hanggang potensyal. Susunod na ang unang Stone King, simula sa 100 million. 110 million, 120 million, 130 million. Ganyan ang tawag sa tamang presyo, karapat-dapat sa Shanshui Group. 200 milyon ang alok ko. Mukhang handa si Yukon ngayon. 200 million sa unang pagtaya. Nakotalo na ang Shen Group. Ate at Titse, ano ba ang nagmamadali? Hindi pa ako nakakapagsalita. 300 milyon ang alok ko. 300 million na ito. Mabubuksan kaya ang pinakamagandang Jade? Nasa kapalaran na yan. Pero naniniwala ako kay Xiaofan. Ibigyan niya tayo ng sorpresa. Sana tama ang pinili ni Mama, kahit medyo mayabang si Chufan. Pero sana kayang pasiglahin ng Shen Group natin. Basta kayang lupigin ni Chufan ang Shen Group, kahit 10 bilyon pa ang gastos, bibigyan kita ng 1 bilyon. 1 bilyon? Sobrang laki na noon. Ang Stone King na ito ay may halagang J. Oo, kita ko, Kun Xiao. Ito ay dahil sa pustahan kay Chufan, kaya plano nating bilhin lahat ng bato para walang makuha si Chufan. Si Chufan talaga nagpapahirap sa sarili. Kahit mayaman ang pamilyang Shen ngayon, di pa rin katapat ng Shanshui Group. Kahit kaya ng Shen Group ang 1 bilyon, masasaktan pa rin tayo. Ni isang bato. Hindi mo mabibili. Pinapataas niya ang presyo para lang manalo sa pustahan. Anong plano mo? Huwag magmadali. Kung gusto niyang maloko, hayaan nating bilhin niya. Padalhin natin siya. Anong ibig mong sabihin? 1 bilyon? 1 bilyong beses? 1 bilyon, 3 beses? Palakpakan natin si G kung sa pagkapanalo ng Stone King. Sunod naman ang pangalawang Stone King. 2 na lang ang magaspang na batong ito. Wala rin itutulong ang pagkuha ng litrato. Xiaofan, bakit hindi na lang tayo umayaw sa subasta? Sayang ang pera sa pagpa-picture sa 2 batong hari. Chufan, makinig ka na lang kay ate. Nawala na ang shares mo. Aayusin natin yan. Anong magagawa ko? Baka ang ginawa nitong si Yukon, peke lang ang lahat para sa atin. Chufan, kalimutan mo na. Wala akong pakialam. Hintayin mong malaman ni nanay ang ginawa mo. Masarap sa pakiramdam. 130 milyon ang alok ko, 150 milyon ang kaya ko. Karapat dapat kayong mga dukha magtawad dito. 300 milyon ang ibibigay ko. 3 bilyon? Wala nang ibang makakatalo dito. Lampas na sa halaga ng batong hari ang presyong ito. Kung tataas pa ang presyo, mangangahulugang lugi tayo sa subasta. 500 milyon ang taya ko. Xiaofan, nababaliw ka na. Chufan, hindi mo ba narinig si ate? Hindi na siya sulit. 500 milyon, pero hindi naman ako magbibigay ng bilyon. 1 bilyon ang taya ni Kun Xiao. Pagpapatuloy mo ba ang pagtaya? May karugtong pa ba? 1.50 bilyon ang taya ko. Xiaobay, kahit gusto mo ang batong ito, hindi mo ito mabibili sa ganitong kamahal. Kulang na ang pondo ng pamilyang Shen sa ganitong mataas na presyo. Huwag mo nang hintayin si Yukon na umaksyon. Tayo mismo ang mababang karote. Oh ma'am, third sister, tignan mo lang. Maglakas loob kang makipagkumpetensya sa akin. Si Chufan, sa pagkakaalam ko, ang shares mo sa Shen's Group ay di bababa sa 10 bilyong yuan. Kumuha ng 1.5 bilyon para bumili ng brutsong bato. Sa tingin ko, malaki ang tubo. Ako'y nag-aalok ng 2 bilyon sa bato. Ang ikalawang Stone King na ito, pinakamataas na presyo sa Jade Conference ang inilagay nito. 2 bilyon unang tawag, 2 bilyon pangalawang tawag, 2 bilyon pangatlong tawag. Binili ni Kun Xiao ang pangalawang Lion King.
Mukhang ang layunin ni Kun Xiao ay hindi talaga umino. Yan ang nanalong pusta. Nakuha ang pinakamalaking bahagi ng Shen Group. Yan ang gusto niya. Ngayon, ang Shen Group ay mapapasakamay na ng batang ito. Alam kong papayag si Shen Li na sumali ang batang ito. Ito ang pinakakalat niyang desisyon. Narinig mo ba ang mga sinasabi nila? Ikaw ang papatay sa pamilyang Shen. Third sister, hindi pa ito ang critical na sandali. Huwag kang mag-alala. Chu Fan, hanggang kailan ka maghihintay? Kung ganon, sa ikatlong bato, magsasindi ako ng Sky Lantern. Ilawin ang parol. Ginoong Kun, sigurado ka ba? Ate at Tits, ano ang ibig sabihin nitong parol? Ang parol ay tanda ng pagbibiding sa laro. Kahit sino ang magbayad ng halaga, bibilhin niya sa pinakamataas na presyo. Ay mukhang tiyak na mananalo si Yukon sa ikatlong batong hari. Tumatawa ka pa. Binili ni Yuko ng ikatlong batong hari. Wala tayong kahit anong mahusay na impormasyon. Paano ka pa mananalo sa pustahan? Posible kayang si Ditse ay marami na tayong mamahaling bato. Ano ito? Okay lang, malalaman din ni Ditse. Yamang plano ni Kun Xiao na magparol. Mag-aalok kami para makipaglaro. 300 milyon ang alok ko. Hoy, 50 milyon naman ako. 1 bilyon ang ibibigay ko. Ahahaha. Lahat pwedeng mag-bid ayon sa kakayahan. Ngunit ako ang makakakuha nitong batong ito. Batiin natin si Ginong Kun ng maaga. Hindi lang nanalo sa Shen Group, kundi makukuha pa ang ganda. Salamat. Hahaha. 3 bilyon ang bid ko. Chufong, siguradong talo tayo sa sugal na ito. Si Kun Xiao? Hindi sigurado. 3 bilyon unang beses? 3 bilyon pangalawa? 3 bilyon pangatlo? Batiin natin si Kun Xiao. Pinili ang batong hari sa 3 bilyon. Uwing punong-puno. Pagbati natin si Mr. Kun, nakuha ko na ang Shen Group na matagal kong pinapangarap. Sa pagkakaalam ko, hindi alam ng batang ito kung bakit marami siyang shares sa Shen Group. Ngayon, lahat ng ito'y para kay Kun Xiao. Simulan na natin. Tayo'y magsaya ng sama-sama. Maganda ang ani ng Shanshui Group ngayon. Ipapakita ko na ang katotohanan. At iba pa, Foster, may gagawin ka na naman. kung tama ang alala ko, hindi pa nabibenta ang mga batong iyan. Hindi pa tapos ang Jade Conference. Bakit kayo nagmamadaling buksan ang bato? Ito, mga basurang bato lang itong hindi magkakaroon ng jade. Walang kwentang tambak lang. Pwede ko bang bilhin ng 100,000? Bilhin lahat. Chu Fan, alam mo bang matatalo ka na? Panay ang pantasya mo. Kukunin mo ang basura para sa $1 billion mong kayamanan. Pinasag na namin ang mga batong iyan. Walang jade sa loob nito. 1,000 yuan lang ang halaga ng jade dito. Tumigil ka sa pangarap. Chu Fong, sabi ko matatalo ka. Hindi pa sure kung sino ang mananalo. Magsimula na tayo. Ang tambak na itong basura, napalitan ko na ang mga larawan kay Yukon. Yukon, tapos ka na. Bakit puno? Ito, hindi mangyayari yan. Bawat batong hari ay sinuri ng mabuti. Tiyaking may mamumungang bihirang jade upang maging hari ng mga bato. Bakit nasa pangalawang larawan pa? Puro bato lang ang nakalagay. Walang sense ito. Karaniwan, bawat batong hari ay nagkakahalagang milyon, malibang bato ang binuksan ni Jikun. Putulin lahat. Putulin ang lahat. Eto. Lahat ng binili nating bato. Sa hula ko, makukuha mo ang pinakamagandang jade. Paano naging puro bato ang lahat? Chu Fan, ikaw ba ang may pakana? Paano ko malalaman yun? Kun, baka ikaw ang gumagawa ng masama. Parusa ng Diyos sa'yo. Ha ha ha. Ang Shen Group ko, ang negosyo ko. Oh. Lahat ito, di kalidad na jade. Wahahaha. Wow. Mga basurang batong kinuna ni Chu Fan ay dekalidad. Bawat piraso ay may mataas na halagang jade. Nakakamangha, parang nilagay ang bato sa gitna ng bato na bago. Wang, may ginawa ka ba sa aking hari ng bato? Kun, nasa lipunang may batas tayo ngayon. Kailangan ng ebidensya ang lahat ng gagawin mo. Anong ebidensya mayroon ka na ako ang gumawa? Hindi inasahan ni Xiaofan. Ikaw ang tunay na bayani. Sa tulong ng iyong bato, hindi lang tayo mananalo sa pustahan. Mabubuwag natin ang grupo Shanshui. Mabibisto ang masamang plano ng Shanshui Group.
Mga kapatid, sabi ko na, magtiwala ka lang sa akin. Ako ang nagplano ng lahat at yun lang, hindi kasali ang pustahan ngayon. Babalikan kita ng sigurado. Nasa sayo na yan. Aray. Ginoong Kun, anong problema mo? Tumulong sa buhong. Kayong dalawa, maging palaka na lang kayo kasama nitong Yukun. Ate Shensing, bakit ganyan ang tingin mo? Sinabi ni nanay na pumasa ka sa pagsubok ng pamilya. Ipapamana rin sa iyo ang Shen Group. Gusto naming pumili ka sa aming apat para maging asawa mo? Huwag kang tatakbo.